What's up sa lahat naman nakikinig at nandito na naman kayo sa aming session sa Pugad ni Bob. Woo! Okay? Oo, Yay! Ako nga pala si Gerger at kasama ko ngayon si Bubbles at ang nag-iisang Bob. Yo, Bob! Yo! Meron kami special guest. Ay, kasama kami special guest ngayon. Nandiyan dito si Ben Tulpo. Saan si Ben Tulpo? Oh, Ben Tulpo! Ay, wala pa tayo pambayad dun. Ay, wala pa. Hindi pa din kaya bayan sa Same kasi galing ako din sa diyan sa labas. Nakita ko si Gerger. Uling siya. Hey, dog! Ano daw? Okay. Ayun, narinig yung dumaan lang kasi si Ben Tulpo eh. So, ito na naman kayo, man. Nandito naman kami. At nandito naman kayo. Oh, Para nandito makinig sa kami. aming podcast. Siyempre, nasaan ba kayo? nasan ba kayo? Nasan ba kami? Nandito kayo sa aming pugad. Ayun lang, ano bang intro na maganda? Kasi dapat may magandang intro tayo. So, ano bang mga dapat pag-usapan ngayong araw? Magandang tanong yan, Gerger. Hindi ko din alam kasi ikaw ang host ngayon. Kaya pwede ba sagutin mo ang tanong mo? Sige, wait lang. Kakagalin natin ang pugad. Ikaw ang magtanong, kami ang sasagot. Kuro! Yo, Bob, dukutin mo na. Dukutin mo na yung mawagang liham dyan sa iyong pugad. Ano daw liham? Hindi ko alam ang top. Hindi ko alam ang pinapagdukot dito ni Kuya Jerry. Hindi ko alam. Pero, Dukutin mo daw ang iyong itlog? Ganun ba yun? Yung ba'y pagkakarinig ko? Oh, Sa pugad dukutin yung daw? itlog sa pugad mo. Diba yung itlog, alam mo yung parang may mga cookie fortune, masali mo yung itlog mo, basahin natin kung anong ita natin. pag airhorn, Pero yan, ano ka ba? rated PG. Pag naka-airhorn, rated PG. Okay. Ooh, Kasi dapat, okay. parental Ano ba yung guidance sa mga paito? bata. Ayan na. Ikaw, kamusta ka, Babylones? Ano bang yung mga ganap sa iyong buhay? Magandang tanong yan, Gerger. Hindi ko din alam ang nangyari sa buhay ko. Ang alam ko lang, Gerger, ako ay ngayon nandito sa iyong podcast, sa ating podcast actually. Wala rin akong gustong sabihin, unless kung may tatanong ka. Pero sa araw na to, ako ay sakto lang. Saktong empleyado ng isang kumpanya. Ganun lang. Yun. Mga batas-tas na ang iyong ang iyong katungkulan sa isang kumpanya. Oo. Sobrang taas nga Hindi ko na rin ma-reach Parang tayong cartoons na nag-uusap. Sige, try natin yung seryoso, yung parang normal lang, na walang medyo Pero syempre, doon yung pa rin yung usapang medyo may pagka-atkwela lang minsan. Sige, game start tayo. 5, 4, 3, 2... Nag-change mood, no? Nag-change Alam mo, Aura. 20 minutes na tayo nandito. Kanina ka pa nag-start ng intro natin. Hanggang intro na lang tayo. 20 minutes na! What's up, mga kapugad? Nandito na naman tayo sa aming podcast session. Kasama ko ang dalawang... Ano? Bato, Sabihin mo. dalawang nasa pugad. Yung dalawa. Okay. Okay, ako nga pala si Gerger at kasama ko si Babylos at si Bob. Yobab himself! Let's go, baby! Awin Bob. Na nag-iisang Bob ng pugad ng Bob. Okay. For ngayong gabi, magandang gabi sa lahat ng mga nakikinig. Siyempre sa iba't ibang party ng Pilipinas. Kaya Cebuana, Ilongga, mga Hungain, Mugtag. Okay. Ano bang mga gusto natin pag-usapan ngayon? Ikaw, Babylols? Ano Bobby bang na lang. tapos na yung buhay? Babylols? Sige, Bobby na lang. Bobby lang ang Ano bang pag-usapan. gusto mong, ano bang pinagkakaabalahan mo maliban sa pagtatrabaho? Ano bang ginagawang pampalipas ng oras? Wala akong ginagawang papalipas na oras. Wala, ito lang. Alam mo yung tambay? Ako isang kilang tambay. Alam mo, Feeling ko, balita mo. Oh. Okay, cool. Sige, cool. Ano Balita ko balita kasi, mo? parang Ano daw? balita ko, nagpapayaman ka daw eh. Papayaman. Magandang tanong yan.
Kaso hindi ako nagpapayat, unfortunately. Isa akong dakilang tambay. Alam mo yung mga tambay, sila yung may pinakamahirap na trabaho sa lahat. Isipin mo, uupo ka sa labas ng bahay mo, tapos doon titingnan mo yung mga tao isa-isa, susundan mo sila ng tingin, tapos isipin mo ng mga tao sa'yo, shit, addict ba to? Yun, mga ganun. Ang hirap yung pagkamala ng isang addict, lalo pag nasa tambay ka pa labas ng bahay. Pero yun yung isa sa mga pinakamahirap na mahirap na trabaho yan sa Pilipinas, totoo lang. Yung pagiging tambay. Tapos nung sasabihin pa sa'yo ng magulang mo, anak ko, bakit ang ginagawa mo dyan? Tambay ka na naman, tapos papagalitan ka pa niya. Pero Pwede may totoo. chumika sa akin kasi may dumaan sa pugad. Oh, Mga ibon ata yun. Sabi, Ano sabi? tambay ka nga lang daw pero nakita daw nila nag-i-invest ka sa stock. ay magandang tanong yan eh. Hindi totoo yung chismis na yan. Hindi Nakatambay pero nakita ko namin nagdudut-dut sa post. Pero ang dinudut-dut, Tesla. Wow, magandang tanong yan. Alam mo, gusto ko maging dakil anghel ka kung ganyan man lang. Kaso ang problema, wala tayong ganyan eh. Malay mo si Yobab meron pala. Yobab, kamusta ang araw mo? Ano mo ang pinagkakabala mo ngayong araw na to? Oo nga pala, si Yobab. Kamusta ka Yobab? Ikaw, pinagkakaibalahan mo maliban din sa pagkatrabaho. Hindi ko alam eh, basta alam ko gusto ko kumita ng pera. Alam mo, Yeah, oo, naintindihan ko. Although Yes, kumita ng pera. Although gusto ko kumita ng pera. Oo. Lahat kailangan yun ngayon. Pero, honest kasi kulang. On a serious note ha. Serious note ko. Ano talaga? Parang, part na siguro ng happiness sa kapag ng pera. Ano daw, part na ng Okay. ano? Hindi ko narinig. Part na ng happiness. Happiness. Sa tao. Kasi sa ngayon, alam mo naman, hindi tayo makakakilos kung walang pera. Honestly yan. Unlike ng mga bata tayo, kahit ng mga the fast 90s, masaya na tayo, magagala lang sa labas eh. Makapunta lang sa mga lugar-lugar eh. Pero ngayon, hindi ka makapunta na makakalabas ng bahay na walang pera. Actually, may nakita nga ako sa Reels or parang Facebook. Na nakita ko lang siya na yung parang sa sobrang parang iniisip na lang na panaginip lang. Tapos parang makahuli ko lang sa isang klase. Yung pag-gising mo sa siya. Yung parang yung Alam mo, Yobab, ang problema kasi ngayon, hindi kita maintindihan, pero okay lang, gets ko yung naiintindihan. Alam mo, maganda yung sinabi mo eh. Rinig ko, ramdam ko yung sinasabi mo. Alam mo, gusto ko itang maintindihan. Ang problema, di ko mairinig yung parte ng parang panaginip na ng bato. Ano ba yung panaginip? Pero okay lang eh. Walang problema. Gets ka namin ni Jar Jar dito. Oo. Di ba sabi mo parang, Kasi, sana panaginip na lang to kasi sobrang hirap ng buhay natin ngayon. Tama ba? Yun ba yung pagkakaintindi ko? na alam mo yun, parang nangyayari sa lahat. Sana panaginip pa ako sa pag-gising na nakatulog ka lang pala sa school. Alam mo yun, na-flip ka lang. Tapos yun yung panaginip na nangyayari. Okay, may question ako sa'yo, Yobab. Paano kung managinip ka tapos lahat ng gusto mo mangyari sa panaginip mo na yun? Gugustuhin mo pa bang magising sa panaginip? Eh, kung nakatagalan, bakit yun? Ano yun? Sorry, hindi ko masyado marinig. Kung nakatagalan, bakit hindi? Kung nakatadhana, bakit hindi? Ibig sabihin, mas pipiliin mo na managinip habang buhay kaysa magising sa realidad? Siyempre, hindi naman. What if nga lang eh. Yun yung mga what if. Sa dami mga pagdadaan, mas gusto mo na panaginip na naman siya. Parang gano'n, ibig nyo sabihin. Hindi ko naintindihan. And then, alam mo kasi ang gusto rin kasi ang sabihin ni Yobab, syempre sa panahon,
sa dami ng problema, lalo na sa ano talaga, yung ayun nga, sa paggastos, mga pera. Sa amin, parang ang hirap kasi talaga ma-achieve yun na sabay-sabay. Yung magkakaroon ka na agad ng gano'n halaga ko, may needed ka sa something or may kailangan kang kasusin o bayaran. Hindi kasi yung tawag dito, yung income natin, naka-fix lang naman yun eh. Pero yung gastos, unpredictable. Diba? So, tama naman yung ginagawa ni Yobab na, ayun nga, kahit doble kayod, example ganyan, yung mga times ng mga tao talaga is kailangan mag-part-time or gumawa ng pagkakakitaan. Kasi wala nang ano talaga ngayon sa panahon ngayon. Kumbaga sa iba isa tawag na ang tawag dito, ticket to ano? To hell. Ticket to Sabi ko, yung ticket na direct, ano yun, pre-entrance yun. Ticket yun. Wala na ticket. Pre-entrance yun, depende na lang sa'yo kung papasok ka o hindi. Diba? Oo nga. Nasa ano lang talaga natin yun eh. Kumbaga, binigyan ka lang 200, pero ikaw lang mag-decide ko sa kaladaan. Ano ba? Free. Ikaw ba ano? Mukhang si Bobby kasi hindi ko alam kung walang may nakikitang ticket to hell eh. Alam mo, naniniwala ako na hindi totoo ang hell. Lahat ng tao ay mapunta sa heaven. At there are some people na basis, some people can prove it na parang namatay na sila tapos biglang nabuhay. Hindi naman sila namatay o nabuhay. Parang there's some people na parang they do some tawag dito, books ba? Na they die for a split seconds or for a minute, ganyan. And then biglang nabuhay sila. There are people naman na 3 beses na namatay to sa buhay sila. And then na sinabi nila sa book nila na parang there is no trip to hell. Everyone will go to heaven siya. Tapos marirealize mo lahat ng mga pinaggagawa mo dun sa buhay mo. Kaya ayusin mo yung buhay mo dito sa mundo. Kasi itong mundo na to, ito na yung parang hell. Na yun yung pagkakaintindi ko dun sa mga nabasa ko lang din. Maybe yung mga nabasa ko mali din. Just correct me if I'm wrong. Sa mga comments dyan. Pwede nyo ako i-fact check kung gusto nyo. Pero yun lang yung pagkakaalam ko. And kung gusto nyo malaman ko ano yung mga books din, I totally forgot kasi hindi ako nakakaalala ng mga pangalan. Pasensya na. Pero yun yung nabasa ko lang. Possible fake lang din yung nabasa ko. Pero hindi ako niniwala sa hell. Lahat tayo mapunta sa heaven. Ang problem na ito, na low-bat na ang Bluetooth ni Yobab. Mukhang kailangan na niyang mag-loudspeak. Hinahan na lang natin yung boses natin. Alam ko, lilipad na siya sa pugad eh. Sa ibang pugad? Grabe ka. Hindi naman siguro. Grabe ka. Hindi. Isa lang ang pugad niya. Dito lang tayo sa pugad ni Yobab. Wala nang iba. Hindi niya tayo iiwan, di ba, Yobab? Dito tayo naglilimlim sa pugad ni Yobab. Yeah, true. 100%, dude. Without a doubt. Without a doubt. Ngayon ba naka-loudspeak ba kami dyan ngayon, Yobab? Magsalita ka na. Parang feeling ko mas maganda ata naka-loudspeak ka. Pero yun nga, pasensyahan mo na kung baka magising namin yung iyong asawa. Ano tayong bisita? Bisita sino? Si Mr. Bean. Saan si Mr. Bean? Ito, wait lang. Hello, Mr. Bean, may pwede ka bang mga isa sa ating mga nakikinig sa kapugan. Hello, kapo. Alam mo, ito, bibigay ko yung mic kay Mr. Bean. Hello, Mr. Ben. Sige. Rinig niyo ako? Hindi ko alam si Mr. Bean nakakapagsalita na pala ng straight na word. Ngayon ko lang nalaman. Well, wala na, umalis na siya. Okay. Sige. Nang gulo lang. Okay, sige. Next time kapag medyo hindi na siya addict, siguro pwede siyang bumalik. Ayun. Yobab, magsalita ka! Hindi kita marinig, naka-mute ka ngayon. Narinig niya si Mr. Bean ata. Narinig si Mr. Bean. Tatagalog. Tagalog. Iba na si Mr. Bean ngayon, Lentec na yan, no?
Okay, kung yun yung mga napag-usapan natin regarding sa mga, o yun nga, sa kaperahan, sa problemang kaperahan, so, lahat naman tayo nakaka-encounter nun. Tingin nyo, ano bang gusto nyong suggestion or may rekomenda sa ating mga nakikinig, sa mga nakikinig sa pugad natin. Mga pugad natin. Bakit malago ang ating pugad maraming Ibang pugad yung gusto mong ibig sabihin. sorry. Malago ang ating kaalaman dito sa pugad. Pugad. Yun nga. Okay, siyempre, dahil ito nga, malago ang ating kaalaman, baka gusto natin magrekomenda o magbigay ng mga... Alam mo, kapag naging host si Jer, iba yung ibig sabihin. Kasi kaya ka Jer eh. Makakaaway kapag nag-host ka. Hindi, Wala naman masama. Okay lang yun. Wala kang masama dun. Okay nga lang yun. Ikaw lang. Pinangatawa ko lang yung Jer. Oo, nakakatawa naman eh. Pinangatawan. Pinangatawanan. Wala nga yung Jer. Okay, sige. Sabi mo po. Ang hirap mag-soundboard sa cellphone Kailangan mo pa i-swipe. Well, nagagawa ni Yobab yun na maayos. Kaya skill issue yan. So Yobab, ano ang iyong masasuggest? Sabi nga ni Ay, Jar. naka-phone din ba siya, Hindi ko alam. Siguro. Sige. O, ikaw, parang Yobab, ano bang yung may-recommenda? Kasi ko lang. Ano yung tanong mo parang Jer? Ikaw, ano bang gusto mong tawag dito? Kalimutan ko tuloy. Wait lang, anong category pugad ko? Ayun. Pugad ka kasi ng pugad. Kalungkatan yung pugad. Kasi naman yung pugad mo kasi malago. Sabi mo pa. Ito lang, madaming dahon kasi. Madaming dahon. Kasi malabo. Ayun. Oo, madaming tao. Kaya nga diba ang dahon na isang kaalaman? Saan galing yun? Ayun kasi nga sa tingin mo parang yun, ano yung maibibigay na payo or ano ba tawag dito? Bibigyan sa kanila ng Ang straight na question niya, paano ba yumaman? hindi. Ano ba yung gusto hindi mo ba yun? Yun gusto ko malaman paano ba? Kasi sorry. kung ganun yung tanong, gusto ko talaga malaman din. Kahit ako mismo. Hindi, ano nga yung tawag dito? Anong mapapayo mo para sa mga taong kaya yun, kailangan ng pera? Kasi syempre, alam mo naman natin na magastos ang buhay ngayon. O ano yung ma-recommend na mong dapat nilang gawin? Diskarte. Basta yung diskarte na hindi ka panlalamang or ano man. Diskarte malinis. Kasi mas masarap na diskarte ng malinis. Ito yung diskarte may ginagawa ano lang yun related ko doon. Nakuha niya ba? Hindi. Nakuha ko. Huwag kang mag-alala. Kuwang-kuha ng lahat ng nanonood ngayon. Rinig namin. Nasa puso namin. Hindi namin makakalimutan. Anong word yun, Jer? Diskarte. Yun yung pinaka-word daw. Diskarte. Kaya nagkakaroon ng iba. Ano ba diskarte? Kung ano mang klaseng diskarte yan, yun ang aalamin natin ngayon. Dito sa Pugad ni Yobab. Kaya na, mag-subscribe. Dito mo yung Roger. Shh. Ngayon po kasi nasa mata po ng bagyo si Yobab, kaya hindi po siya ngayon maintindihan. Kamusta naman ang mata ng bagyo ngayon dyan? Medyo Ano lang daw, ganito lang. Pwede niyong tignan, pwede niyong titigan, pwede niyong silipin ang aming pugad sa pamamagitan ng pag-like sa Facebook, TikTok, YouTube, at dito sa Discord. ng YouTube. Parang galing mo dun Ikaw na, may binasa ka ba? Wala. Lapit mo dun Mga maganda yan Straight. Pwede nyo rin sa likod.
pwede nyo rin kalikutin ng aming pugad. Impugad I-search mo nyo na lang. I-search. Hindi pala pugad ni Yobab pala yung kakalikutin nila kasi yung pangalan natin yung pugad ni Yobab. Okay lang naman kalikutin yung pugad mo, Yobab. Sorry na, nakasingot lang ako ng ano eh. Old Spice, High Endurance, Dry Cream. At meron tayong parang yung word sa pugad ni Yobab. Meron sa pugad ni Yobab. Ba't napahinto So ka? yun, di ba? Ano mong pwena? Sa pugad ni Yobab, ikay, mapapatitig. Oh no. Sasabihin sa'yo, ano ba, Jar? Hot ka ba? Ha? Ano yan? Tall, dark, and handsome. Yun lang ang pwede kong masabi. Tall, dark, and handsome. Pugad ni Yobab is brought to you by Tuka. Slick ba yung tawag doon? Ano, Shrek? Slick? For Yung sure, for pang sauce. pang-ait. Pugad ni Yobab is brought to you by Let. Ahitin mo ng kuminis. Ganun. Yobab, gusto mo mag-host to next time? Ang pugad ni Yobab is brought to you by Kiwi. Ang sapatos ni Sean. Pag nilagyan ng bitong Ano yung sapatos ni ano daw? Hindi ko na gets. Pareho tayo. nakikita naman. Kaya nga eh. Hindi kasi bakit kasi parang nakukulob yung boses. Alam mo, Jim, Jim, tuloy sabi ko. Huwag natin gawin pugad to, kuweba na lang. Kuweba ni Yobab. Alam mo, Yobab, pag binasa ko sa yung recording na to, maintindihan mo kami, promise. Ang sapatos ni Sean. Okay. Pag nilagyan ng biton, ano yung paglilagyan ng biton? Pag sapatos ni Sean, pag nilagyan ng biton, yung kiwi. Okay. Ayun. Ang pang-practition, kikinis yun. Okay. Kikinis yun. Yun pala yun. Ang joke doon. Hindi ko na. Alam mo, masyado ka pang bata para malaman daw yun. Ay. Uy, ano yun? Malinis ang aking pag-iisip. Ayun yun, mga Euro. Pero malang ko palitan yung picture ko. Parang medyo ang pangit. Di bagay, Dapat medyo no? cartoon Dapat, din na. Oo, dapat di yung bagay. picture mo dyan, yung katulad mo, tall, dark, and handsome. Nako, hindi bagay yung ganyan. Hindi naman ganyan yung tsura mo eh. Malalaman nila na kung Na tall, dark, and handsome? Tsura ko. Ayaw na. Malaman nila yung tsura ko. Bakit hindi? Be proud of Wait lang, yourself. ano ba? Ayun, wala kalimutan pa yung page. Ayun, edit profile. You know? Mamaya mo na edit yung profile nasa recording tayo. Ano sa recording ba tayo? Hindi. Nagawin natin Georgia. Ipakita mo, Jar, kung sino ka. Isa kang tall, Georgia, dark, and ano na lang. handsome. Georgia 2 squared. Jertus ang lang yan. Pinahirapan mo ba? May mga 2 square ka para nalaman. Ano ka ba? Para Mathematician? Georgia 2 squared. 2 square. 2 squared. Georgia squared pala. Pero gusto ko yung- Nagbago na. Ano yan? Nagbago na yung alin? Hindi, sinench ko na pero di pa nag-reflect. So, gusto ko yung punto ni Yob na kailangan madiskarte daw tayo sa buhay. Yun. Yan ang kailangan sa buhay. Oo. Pero naniniwala Bigyan ba ng kayo? 10 palakpak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ano yung bakit duck yung ano? Bakit yung duck? Bakit duck? Yun, no? Kwak. Kaya tama naman yun. Kailangan natin maging madiskarte sa buhay. Tama. Kasi kumbaga dapat talagang meron tayong sa panahon ngayon, kailangan natin ng other income talaga. So, Aside kailangan sa may side income hustle? natin. Ano ba yan? Nakakatamad naman. Hindi naman hindi. Siyempre, sa panahon ngayon, hindi naman lahat Joke kasi lang. naiisip yung other income. Nagpo-focus lang sila sa mismo fixed income nila. Yung mga nangyayari sa atin kasi ngayon, example, nabigla ka nagkasakit sa pamilya. For example, na-aksidente ka, huwag naman sana, knock on pugad, parang ganun. Ano lang,
tawag dito. Para lang meron lang tinatawag na kumbaga safe. May tawag dun parang bolt money. Parang gano'n. Uy, Term na ito shit, parang may bolt money. Vault I mean money. what bolt money means parang iba lang is pero silang English na tayo, nakatagong shit. ano. Wait lang. Hindi, meron lang tayo, marang nakatagong pondo yung mga tao kasi in case of mga emergency, which is, meron naman talaga iba noon, di ba? Diyan nga pupasok yung mga insurance, mga ganun, or iba sa mga bangko talaga. Kasi like, hindi ko naman sabihin na, kunyari, example, si Jerwin, sino ba yun? Basta yun. Tapos may mga nagkasakit sa pamilya niya. Aha. Siyempre, kung meron lang siyang fixed income, at biglang nagsakit sa pamilya, di mo natin alam kung biglang nakunod sa biglang nagsabay-sabay. Siyempre, di naman kaya i-cover lang yung kanyang kung ano lang kung income niya, di ba? Kasi naka-allocate na yun sa isang tao Kasi naman namang magkasahod na siguro mayayaman na yun, or example si may kakilala kasi akong ganun pangalan, tago na sa pangalan, Grabe yung pangalan, napaka-specific naman yan. Pwede namang John, pwede namang Julia, pwede namang... Alam mo, may kasi, yung pangalan na naparaan yan, nag-iisa lang yan sa buong mundo, di mo ba alam? Kasi napadaan lang si Paring Kalabaw. Pakisensor na lang po Sabi yung niya, pangalan. Si Paring Kalabaw kasi sabi niya, hindi yun, madami yun. Parang yun si, para yung hamster. Madaming imbak na pagkain sa bibig, pero hindi niya kinakain. Sabi. Sana all maraming iba. Kaya ako na-curious. Siyempre, sa panahon ngayon, bihira na lang din yung taong ganun Parang, siguro mindset lang talaga o kaya discarte. Siyempre, kailangan natin yun kasi madaming unpredictable na nangyayari sa mga buhay natin. Oo, nabalita mo ba si Digo? Bigla na lang inano sa ibang bansa. Yun nga yung predictable doon Grabe. Example pa yun, di ba? Lalo na may sakit pa siya. Kahit sabihin natin mapera yun, hindi mo natin malaman. Pag namatay ka naman, hindi mo naman isama yan. Mapupunta yan sa pamilya mo, kaya sa ano. Pero bang dapat bayarin pa? Kasi kahit naman patay ka, may ginagastos ka pa rin naman Katulad ng... example. Nasa heaven ka na may ginagastos ka pa. Parang ngayon. Kahit patay ka na gumagastos pa rin. Siyempre, alam mo naman, di ba? Yung example, yung sa mga libingan. Hindi naman permanent sa yun unless bibili ng pamilya mo yun at bibili mo na in advance yung lupa na yun at titirikan mo. Oo nga, patay ka na. Yung mga pamilya kasi na parang every 5 years, may bayad pa yung mga apartment style na Basta every 5, I think merong mga terms ng pagre-rent din sa mga libingan. So kapag hindi yun nabayaran at di na-sustain yung pagbabayad doon, parang ipupull out ata nila yung skeleton. Ganon? Shit. Oo, pupull out yun. Totoo ba yun, And then, Bob? pakuha yun. Yo, Bob. Oo, alam ko possible yun sa mga, lalo yung Tulugan mo naman. mga apartment style. Yung apartment style mga bibigyan. Kasi, like yun, may example, kung napapadaan ka sa cemetery, yun makikita kami mga nakasako doon, tapos may nakasulat lang na parang, ibig sabihin, it's either na hindi na siya pinupuntahan ng pamilya niya, or wala nang pambayad doon sa inupahan, ipupull out nila yun, nalagyan nila sa sako, para ibang tao, ibang katawan naman yung ipapasok nila doon. Naku. Pag Diba? ganyan, sasako na pala tayo. Oo, kaya iba yung ginagawa na iba, isang bayaran lang. Sabi, sunugin niyo ako. Kaso ako, pag namatay ako, sabi na, sunog na po yan. Oh no, kasi tall, dark, and handsome. Oh, gets ko na. Oo nga naman. Well done na po yan, well done. Ano gusto niyo? Medium rare. Lang Ako naman kasi, ano ba sa akin? Ang mapapayo ko lang sa lahat ay maging consistent lang. Pero tandaan nyo lahat, hindi porket na nag-hard work ka equals in success. However, it will increase your success, increase yung chances mo na maging successful kapag meron kang hard work na tinatawag. And
lalong mag-increase ang chances mo maging successful kapag ginawa mo to in a smart way. Pero hindi ibig sabihin noon magiging successful ka at magiging okay ka sa buhay. There are people na parang nandun sila sa posisyon nila pero hindi nila alam yung ginagawa nila. Great example nito kapag sample nito, yung mga binoboto natin sa sa Senado, binoboto natin sa mga, alam mo yun, sa politics, sa kung saan may posisyon ng presidente. May mga tao na nagsasabi na hindi ni-deserve yan, ganito, ganyan. Parang, for example, nanalo si ganito, di nila deserve yan, ganito, ganyan. Alam mo yun, kasi nanalo sila through votes. Pinaghirapan ba nila yung posisyon na yun from bottom to top? Dude. Nagano sila, nanalo sila sa botohan eh. Yes, naghirap sila na kunin yung simpatya ng tao para iboto sila. Pero di ibig sabihin na parang nag-hard work sila para makapunta doon. Yes, may mga ginawa sila para sa, alam mo yun, may mga tao pa rin na may ginawa na parang hard work and parang ginawa nila in a smart way para mapunta sila sa posisyon niya. Pero yung iba dyan na parang nasa posisyon nila, sa tingin mo ba deserve ba nila yung nandun sila? Ibig ko sabihin nun, deserve, parang may knowledge sila pagdating sa paggawa ng batas, alam mo yun, politics, ganyan. Yung talagang pinaghirapan nila from bottom to up, para alam mo yun. Ilan lang din naman, meron dyan, hindi ko sasabing lahat, pero meron pa rin dyan na parang bigla na laging presidente, o kaya bigla na laging senador, bigla na laging congressman, dati lang siyang ganito, ganyan, nandun na siya sa posisyon niya. Or, pwede din na pag nandun na ikaw sa posisyon na yun, may mga tao na parang, may tinatawag tayo na tawag dito, nakalimutan ko yung tawag na yun eh. Basta yung parang, ayun, imposter syndrome. Imposter syndrome na kung saan parang hindi, ma-feel nila na parang hindi ko deserve yung posisyon na to, ba't ako nandito? Even though may mga tao na parang sinasabi naman na, hindi, deserve mo yan, nanalo ka eh. Deserve mo yan, nandiyan ka. So, since nandiyan ka na, ang tanging pwedeng gawin na lang nila is to live up to the expectation ng mga tao na nakatingin sa kanila. So, yung mga ganong mga bagay, no choice ka na. Kailangan mo na mag-go through talaga sa ganon. So, yun ang ibig ko sabihin. Hindi porket na meron kang hard work, smart ka, is equate na siya sa magiging successful, magiging okay mo siya. Kasi yung mga tao talaga nag-skip niyan. Great example yung mga backer. Example, sa isang kumpanya, sa isang gobyerno, may backer ako, ganito, ganyan. Alam mo yun, makakakilala. Instead na yung mismong 10 years, 20 years na sa trabaho ma-promote, ang napopromote yung galing pa sa labas. Alam mo yun, kakilala kasi ni boss. O minsan, di ba, anak ng presidente, bigla na lang, anak na presidente sa kumpanya, ayan, bigla na lang siya naging presidente. Bakit nandyan siya? Hindi naman siya naging empleyado mula bottom to start eh. Pero anak siya ng presidente, kaya siya na yung next president ng kumpanya. Yung mga ganun bagay ba na parang, hindi porket na nag-hard work ka at smart ka is, ka na, 100% na magiging successful ka, magiging okay ang life mo. Ito yung pinaka sinasabi natin sa mga anak natin na para bang kasinungalingan na kapag masipag ka, sapagan mo anak, kapag nakagraduate ka dyan, magiging okay yung buhay mo. Pag nakagraduate ka ng ganitong college, magiging okay yung buhay mo. Hindi nila alam na kapag nakagraduate ka ng ganito or sinipagan mo yung ganito, hindi porket na gano'n na natapos mo lahat, nagawa mo lahat ng mga achievements ganito, ganyan, okay ka na. No, hindi totoo yun. Pero mag-increase yung chances mo para maging success o maging okay ang buhay mo kapag ka nag-hard work ka at saka in a smart way. Yes, yung chances mo mag-increase pero hindi guaranteed siya. Kasi marami pa rin mga taong Pinoy. Kasi kung gano'n lang din yung gagawin, sana lahat ng Pinoy ngayon mayayaman at magiging okay pa ang mga buhay natin. Kasi sigurado naman ako lahat ng Pinoy masasipag eh. Hindi naman di ba? Yun ang gusto ko sabihin. Pero tama yun, doon papasok yung diskarte. Paano mo ba siya didiskartehan eh? Yun yung magandang buhay ko. Parang yung sa, parang sa'yo, Bobby, ang pinopoint mo is mindset, no? Kasi kahit sabihin natin may hard work, mindset. Tama ba? May tama ka. Hindi ko rin alam yung gusto mo yung punto, pero may tama ka. Parang ganyan kasi, mindset. Siguro kung si paring Yobob sa kanya is discarte and sa sa'yo naman Bobby is mindset. Kasi you're not kumbaga you're not pointing out regarding hard work kumbaga mindset or talaga thinking na lang kung paano i-accept to parang
mag-growth or mag-success. Siguro, if yung sa'yo, sa inyo ganun, siguro ako naman, for me, lifestyle. Siguro lifestyle na lang sa akin. Uy, Kasi lifestyle. sabihin natin, okay, sabihin natin, sige, sabihin natin, kumikita ako ng 100,000 kada buwan. Sana all. Pero, sana all, di ba? Sana all nga lang talaga. Meron ako 100,000 na, dahon sa pugad. Sana all. Tawag dito. Ang sa akin, lifestyle lang. Kasi kunyari, kung kumikita tayo ng 100,000 kada buwan, pero ang ginagawa naman natin is, nagiinom ng bababae, bumibili ng ganito. Pero di mo ginagawa yan, di Kumbaga, ba? Hindi naman ako Di nagiinom. masyado, muntik Kasi ka naman. bawal ako sa alak, paring, Bobby. Bawal ba? Bawal ako sa alak. X. Kasi, bawal sa dugo ko yun. Oh no, bawal sa dugo. Hindi, ayun nga, lifestyle nga. Kasi nga, kung hindi natin naayusin yung lifestyle natin, or hindi tayo mag-restrict sa mga ginagawa natin sa buhay, lalo na yung mga hindi naman unnecessary. Yun yung manot sa atin, pipigil sa atin sa success natin, di ba? Sabi natin, kahit gano'n tayo kagaling nga daw. O sa example, may nagbalita sa akin si parang Uwak. Si tago na sa pangalan, Jerwin. Pero hindi yun Jerwin yun. Aha. Napag-chismisan lang kasi siya na Naalin? Sabi natin, marunong naman siya sa ginagawa yung trabaho, pero late daw. Tapos umaabsent. Diba? Kaya sabi natin kumikita ka ng 300,000. 300,000. Kung lifestyle mo naman is naapektuhan naman yung road to success mo. Wala din. Diba? Puputol yun eh. Parang yung nangyari lang sa sa bridge. Saan ba yun? Bridge sa Bulacan. Bulacan ba yun? Yung bumigay. Diba? Sabi daw is due to design. Action of design. Diba? Kung hindi natin naayusin yung pagko-construct ng buhay natin or lifestyle natin, wala din. Hindi rin natin ma-achieve yung talagang success na gusto natin. So ako, nare-recommend ko talaga lifestyle. Dapat yung lifestyle natin, wala na, inuwa na tayo niya. Niwan na tayo, why? Ay, may pinakaya ko sa lahat ng Why? iniiwan. Ba't mo kami iniiwan? Nalungkot ako. Pero nagsabi naman siya na kapag na-disconnect daw siya, tuloy lang daw natin. So sige lang, lang. Tuloy mo lang kasi sabi mo. Baka, ayun lang naman. Ayun lang. Lang talaga, lifestyle din talaga. Kasi, yun yung tutulong sa atin. Example na lang regarding health. Umiinom ka ng gamot, umiinom ka ng medication, pero lagi ka naman nagpupuyat. Wala din. Diba? Wala rin yung ina-achieve mong good health kung lagi ka naman ganun. Tama, kasi sabi nila, health is wealth. Sabi nga nila. Wealth. Yun nga. Health is wealth. Example na natin, sabihin natin Oo. Diba? Kasi ang nangyayari dyan, okay, ganito sahod mo, 50,000. Ayan. Sahod mo yun? Hindi, kunyari lang, sahod niya. Sahod ng ibang tao, 50,000. Aha. 50,000. Aha. So, ang nangyayari mo, saan na pupunta? Medication. Kasi laging pagod, laging stress, pagod. Medication, something ganyan. So, wala din. Parang ginagawa mo, nagtatrabaho ka lang Para para pambili mabuhay. ng gamot. Literal na talaga kailangan mabuhay mo yung sarili mo. Literal na para mabuhay. Diba? So, Unfortunately, yun lang. oo. Iba-iba Pipili sa lang naman. sitwasyon. Kung lilipat siya ng trabaho na hindi siya ma-stress, at least, kahit sabihin natin mabukasan sa sahod naman, 5,000, okay lang yun eh. At least, alam mo sa sarili mo, yung kikitain mo, hindi mo na ilalagay sa gamot. Sa needs mo na. Totoo. Kaya, siyempre, malamig pa rin iba't ibang factors na
tawag dito, isinaalang-alang yung mga tao ko. Lalim ng word, Sinaalang-alang tao na siguro. So, may kanya-kanya tayo talagang desisyon kung paano natin siya pero it's up to them kung paano sila talagang gagaan yung buhay nila. Kaya, Hindi yung gagaan na kasi siyempre pag namatay ka, may espiritu ka, gumaan ka talaga. literal. Gaan na gaan ang Diba, buhay. lumulutang ka na. Oo. So, ayun. Yun lang. Ang importante doon is lifestyle. Sabi nga ni Yobob, diskarte sa buhay. Sabi ko naman, ang buhay hindi patas. Pero hard work and being smart is actually give you chances to have a good success at the very least. Pero ang buhay hindi talaga patas. At sa'yo naman is health is wealth. Dapat tayo pinaalagaan ng sarili natin. At sa tingin ko lahat ng mga sinabi nyo, me personally, is really really good para at least maging okay yung buhay natin. Lalo ngayon sa Pinas. Hindi ko alam kung magkano ba ang average income sa Pinas hindi ko rin alam kung magkano yung average expenses sa Pinas. Pero isa lang ang masasabi ko, hindi maganda ang numbers nila for sure. Siguro feeling ko, average ngayon sa Pilipinas in terms of mga office base, siguro nag-range na 20 to 30. Between 20 to 30. Maganda niyan, isa-search Siguro ko yan mga kay AI. Wait lang. What is the average income in the Philippines? Ipupusta ko tatlong Tatlong itlog mo? pugad ko. Hindi, Dalawa lang itlog mo, alam ko tatlong ng pugad ko. Tatlong pugad mo lang yan. Yung Sinong dahon, pugad yan? dahon. Dahon ba? Okay. Pugad daw. Tatlong sanga. Yun, sanga na lang. Tatlong sanga. Sanga-sanga. Oh no. Bakit tatlong sanga? Medyo matagal-tagal kasi nagdi-deep search siya. So wait lang. Yung pugad pa yun. Gusto ng mga chicks yun. Chicks, mga sisiwa. Sabi ganun. Diyan ka magaling, diyan ka lilibing. Nako, Jer. Nako, Jer. Tigil-tigilan mo kami. Nako, Jer. Okay, ang AI natin nagsa-search. Gusto niyo ba makita? So, ginagamit ko yung Grok, which is the best AI engine of all time, ang Grok. So, Grok? Di ba yung ML? Hindi. Si Grok sa Wala. Twitter. Okay. Sa Twitter yung Grok. So, yeah, nagsa-search pa siya. Just hold on for a second. Give me 1 second here. Hindi ko alam kasi nagdi-deep search siya Pinapakita ko naman dito sa screen natin kung ano yung sinesearch niya. So, medyo matagal-tagal lang yan. Pero, ayun mo makikita. Hindi ko para sa share Pero, dito. Tulog na ata si Yobob. Si Yobob ay may problema sa connection. Tinatry ko siyang i-connect kaso hindi siya ma-connect. Hindi ko lang sure kung ano nangyari na. Pero sabi nga niya, tuloy lang daw natin to. So ano na nangyari sa sa Pinas? Hindi ko alam kasi nagse-search ako sa Twitter, tapos pagtingin ko sa Twitter, oh my goodness, 50% ng feed ko about sa mga Pilipino. It's either Pilipinong fanatic ni Duterte, Pilipino na galit kay Duterte, tapos yung mga politicians na parang ginagamit yung pag-alis ni Duterte, yung pagkakahuli kay Duterte para lang sa politika nila. Alam mo yung magsasabi sila na sa human rights. Tapos doon, makikita mo yung logo ng partido nila, makikita mo na i-endorse nila yung sarili nila para sa ganito, ganyan. Gamit ang putek, sabi ko. Akala mo naman. Hindi yung Duterte. Malaki kasi talaga ngayon sa Pilipinas. Kasi, first of all, Duterte, dumating si Duterte, matik yan. Pag ang alam ng tao, Duterte is equal to drug on wars. Duterte equals drug on wars. So, drug on wars ay madami na yan. Patayan, hulihan, lahat ng restriction nandyan yan sa Dragon Wars. So, magandang movie sa Dragon Dragon Wars. Wars
affected lahat yan. So, ayan nga, masyadong ano. Kasi, like example today, radyo, maririnig mo. Sa radyo, maririnig mo agad yung about Dragon kay Duterte. Wars. Hindi, about yung kay Duterte. Ay, Nung kay Duterte ba? nandun Sorry. sa mismong ano, kinakausap na siya nila, ano, Wala. sa Netherlands. Susualin, kaya napunta tanong sa sa kanina. Netherlands. Di pa ako nakapunta doon eh. Kaya tanong siya kanina, oh, can you identify yourself? Since si Duterte, kailangan ng ano, ng translator. Ah, so napanood mo ba? Hindi, napakinggan ko lang sa radyo kanina. Sa radyo mo napakinggan. May radyo pa Pinapa-identify. pala ngayon. Identify yourself. Tapos, kaninang morning, Aha. identify yourself. What's your full name? Mga ganon. Yeah. When is your birthday? Matanong siya. Mm. Siyempre, sa sobrang tanda ni Duterte, medyo yung sense of hearing niya, medyo mahina na rin. So, doon nagkakaroon sila ng delay regarding doon. Hindi ko alam kung lawyer, or a company ni Duterte na sinasabi, sir, can you please, na sinasabi yung mga taga-Netherlands na nagsasalita, can you please repeat the question since we did not hear what's your question, asking what's your question, basta ganun. So yun. So the way Duterte speak din naman sa halata mo talagang medyo too old na siya para sa mga actions na talagang kailangan niya is minimal action naman talaga. So in terms of Duterte kasi talagang Take note madaming no, galit wala sa tayong kanya. alam sa batas, no? Wala akong alam sa batas, me personally. Wala akong alam sa constitution, wala kaming alam sa international law. Ito ay pawang sariling opinion lamang. Kaya if ever na may mga tao na parang maghuhusga kung ano man sasabihin namin, wala kaming pakialam. Kasi wala kaming kaalam-alam sa batas. Pawang sariling opinion namin. Marami kami mga hindi alam. Pwede mo kaming i-criticize sa ganito o pwede nyo i-comment dyan. Baka mali-mali yung mga sinasabi namin. Okay, tuloy tayo dyan. Tuloy na tayo. yun. Disclaimer lang. Yun na nga. Tawag dito kasi si Duterte is, ayan, in terms of yung pinatupad niya ng Dragon Wars. Dragon Wars. Ang dami. Gandang movie yun eh. Hindi, ano yun? Ay, di ba? Sorry. Iba yun. Joke Iba lang. yun, iba yun. Ay, ba? Sorry. Tawag dito, yun nga, maraming affected talaga in terms of hanap buhay ng mga tao. Safety. Sa safety or security ng mga tao. Ayan. Maraming affected talaga nung dumating si Duterte. Kaya ang daming galit sa kanya. Pero, hindi naman sabi natin lahat galit. Meron din mga iba na on his side din. Parang gano'n. Kaya nga, nung kuha siya, may mga taong yes, sa wakas, nahuli na rin siya. Pero may mga on the other part naman, so nagsasabi, why? Bakit hinuli? Hindi, kailangan palayain siya. Like nung sa Davao, nung hinuli si Duterte, or inarrest si Duterte, arrested. Ang dami nang nagwawelga dun sa Davao, mga nagmumotor na nag-iigot paggabi para silang ayaw nila yun. Parang, bakit yan na si Duterte? Kasi since Duterte nga sa kanyang mga panunungkulan sa Davao or sa mismong Pilipinas, masyado siyang talaga I think it's more on military approach, parang gano'n. Patay kung patay, gano'n. So dali lang. Tapos na yung sa AI natin. Kung makikita mo dito, may nakalagay dito, ang daming numbers nakalagay, totoo lang. May mga survey na pinagawa din sila. And then, kung makikita natin dito ang, wait lang ang, ano ba nakalagay dito? Average family income annually is 853,000. And then, it is as of 2003. Yun yung numbers na meron dito. Tapos, per capita income, annually, 86,000 pesos. Pero ang per capita income natin is 7,110 pesos. It calculated from the family income and household size of 4.1 as of 2000. Lahat ng data natin as of 2003.
So, meron dito nakalagay, average worker salary. Average worker salary is 21,000. So, tama ka. Around 22,000, 21,000 yung average worker salary. Pero yung per capita income na bawas na siguro dito yung ano, di ko lang sure yung expenses and all siguro. Natitira na lang is 7,000. Parang ganun yung nangyari. Pero ang average salary ng Pilipinas, Pinoy, is 21K. Hindi ko lang sure, baka mali rin ako pagkakaintindi dito. Pero income the distinction worker. Sa Pilipinas kasi, mas madaming, honestly And hindi ko naman sa, average sa dinadala lahat ng ng- individual daw, including non-workers. Pero kapag worker lang, okay, gets ko na. So, kapag including yung non-workers, yung mga tambay, ganito, ganyan, alam mo yun? 7,000. Pero kapag yung salary worker lang, yung talagang worker lang na sumasahod, 22,000, 21 to 22,000 siya. So, yun, tuloy tayo I think, yun nga, kay Duterte. Ayun nga, dito, yung about kay Duterte kung bakit talagang patok na patok siya ngayon sa balita. Gano'n yung kapotok? Choke lang, biro lang. Ganito yan, nag-gets ko naman yun, na parang mayroon nga siyang Dragon Wars dyan sa Davao, tapos nung namuno nga siya sa Pinas, marami nagsabi na marami siya pinapatay. Pero, Hindi, lahat yun, pati Dragon Wars, ano yun, lahat, implemented yun sa buong Pilipinas. nung sa Davao nga, nung naging mayor siya, yun yung implementation niya, kaya nung naging presidente siya, pina-implement niya yun sa buong Pilipinas. Oo. Yeah, tama tayo doon. Lahat affected. Oo, lahat Di affected. lang, security, hanap buhay. Alam mo ba, dumating siya kay Duterte, ang dating trabaho ni Jerwin, regarding entertainment or what other term pa sa mga sa mga papremyo. Sabi natin mga papremyo na lang. We did not want to Go lang, sige. to sabihin kung anong klaseng trabaho or kumpanya. Drop. Hindi tayo mag-drop name ng mga establishment. Yun nga. Example, mga regarding sa mga pa-premium kumpanya, mga gano'n. Affected yan nung panahon ni Duterte. Stop na yan. Ito, stop na yan. So, affected. Doon malaman, doon pa lang, magkakaroon may mga taong galit sa kanya. Like, then sa mga killings nga, ayun nga, mga without mercy na pagpatay. Parang man tayo magalit sa kanya. So, talagang hati yung ng Pilipinas sa So, pagka-alas. gusto mo bang supportahan yung mga sinasabi ng Pro Duterte na mas bumaba ang crime rate ng panahon ni Duterte kumpara ngayon? Yes. Yes. Honestly, yes. Sa tingin mo ilan yung total crime rates nung panahon ni Duterte at ilan ang total crime rates ngayon panahon ni Marcos? Sabi natin 2 years pa lang kasi si Marcos. So si Duterte ilan yung total sa tingin mo? Gaano yung difference nila? Siguro I think more than 50%. I think 50% yung difference nila. Okay. Alam mo ba, nag-run ako kanina ng data sa Grok AI. Ilan ba ang total index crime ng panahon ni Duterte versus sa 2 years ni Marcos? Okay, papakita natin sa mga viewers natin. Ito siya. Kay Duterte, ang total crimes daw is around 334,000. Meanwhile, yun yung from start to finish ni Duterte for around 6 years yun, 334,000. Kay Ferdinand Marcos is 109,000, which is 2.7 years. On average, okay, ibig sabihin per year, nakaka 55,000 crimes si Duterte. Alam mo ba si Marcos per year? 40K. So in terms of numbers, since numbers doesn't lie, panahon ni Duterte mas mataas ang crime rate kaysa sa panahon ni Marcos. Ano masasabi mo doon? Na hindi totoo yung sinasabi nila mas safety daw at mas mababa ang crime rate ng panahon ni Duterte kaysa nung panahon ni Marcos. Panahon ni Marcos ngayon.
Ayun, yung ako for me hindi ko rin kasi totally alam yung specific na rate niya. Pero in terms Siguro- of numbers, mas mataas ang crime rate ng panahon ni Duterte kaysa panahon ngayon. Siguro kasi feeling ko isa na yung lumalaban sa start na yung based lang sa ko lang iniisip ko lang pero hindi ko naman masasabi na ito talaga ito yung nangyari. Yeah, don't Ah, worry. Kasi ako lang. wala naman tayong alam sa politics. Sinabi naman natin eh. Oo. Feeling ko kasi kaya tataas yung crime scene ng kay Duterte. Siyempre, example, ito, tao na to. Okay, ginagawa siya ng hindi angkop para sa batas. Eh, ginulo siya ni Duterte. Huli! Huli, Siyempre, lalaban yung big-big. Okay, guhit tayo isa. Crime scene. Okay, sige, meron ng ulit, crime scene. Yan. So, kumbaga, kasi si Duterte para sa kami. Okay, kukumpulan ko yan, tutuloyin ko kayo, boom. Pag dahil nagalit to, lalaban mga to. Okay, guhit na naman. Kaya dumadami yung crime scene na nakakount. Feeling ko lang base lang sa pag-analysis ko lang. Kumbaga yun yung mga crime na yun na yung parang mga kasama sa part ng niya ng pagsasagawa niya ng Dragon Wars. Yung mga balita dati na yun, nagpabarilan, nagpapatayan. Hindi mo kasi maalis talaga yung na yun yung title na yun, Dragon Wars sa akin Oo. Diba? Kasi dati naman, tahimik lang naman yung mga mga transaction na ganyan. So, dahil nga kay umingay yan, madami nang may kita na bubulagta na honestly sa lugar namin dito, from the other skinitas, siguro mga 10 houses pong sa bahay sa house namin. Yun, pagkalabas siya sa skinita bang, patay agad, bumulagta na sa sahig. Alam mo, tinitik-tikan na pala siya or in other times, parang ini-expire na siya. Na pag nagkaroon sila ng pre-way na yung tao na to is yan, ay bigyan na pusa ng lumuwan. May chance na sila na para agad, magpatay na agad or o wala nang walang aresto, matik na agad top. So, at di mo alam na minsan pulis pala yun, mga naka-civilian. Parang ganun. Baga parang totoo lang. Ang kina-question mo is pinipil tama ba? na nila agad. Ang question dyan kasi, tama ba ang tagging? Doon kasi papasok Yung mga numbers na yan, okay, numbers don't lie. Pero ang nangyari kasi, ano ba yung mga tinatag dyan na matuturing na crime rate? Meron din mga tags na parang hindi naman ata crime siguro. Hindi ko lang alam kung ano pa yung tagging ng mga police pagdating sa crime din Kasi doon papasok kung ano ba yung mga crimes na yan at tama ba yung tagging? Sure ba na 100% accurate ba yung tagging na yan? Tsaka tama ka din naman na kasi nung panahon na yun kasi medyo talaga, hinuhuli nila talaga, active sila nang huli ng mga addict ba? Sabihin natin mga addict. And kapag active sila nang huli, baka naman tinatag na nila as one of the crime rate nga naman. Which is tama naman. Dapat siyang itag. Kaya maraming numbers din kasi nga active silang nanguhuli. Ganun yung ginagawa nila. And di ko lang alam kung tama ba na itag yun. And yun. And doon na lang papasok yun Kung kino-question nila yung numbers kung bakit ganyan, doon na lang papasok kung tama ba yung tagging ng bawat isang police or mali ba yung tagging. Kasi kung may isa dyan mali, ibig sabihin yung accuracy ng na yan, data na yan, wrong. Kahit isa lang magkamali dyan na data, kahit lang mali lang yung tagging hindi na dapat pagkatiwalaan yung data na yan. Diba? Kung iisipin mo, kung isa pa lang nagkamali na ng tagging ano pa aasahan mo dun sa ibang mga sa data na lalabas yan, for sure hindi tama yan. So, yun lang na may gusto ko sabihin nila na parang hindi ako pro Duterte, hindi rin ako pro sa kung saan kasi I Julie believe na ang tao dapat naniniwala sa idea, not the person itself. Kasi me personally, I agree kay Duterte na parang magkaroon tayo sa mga addicts, sa mga drugs, war tayo sa drugs, pero I disagree
napatayin or parang sabihan mo yung mga tao na napatay na okay na mamatayan ganito ganyan. Pero I disagree din sa death penalty. I disagree din ako. Ayoko ang pagpatay ay hindi dapat sa kamay ng tao. Ang Diyos lang ang nakakaalam kung kailan sila mamatay. Wala tayong doon. Pero pro ako sa torture. To the point na dapat silang mamatay. Ay, hindi. Dapat silang ma-feel nila na dapat mamatay na lang sila kesa mabuhay. And habang buhay dapat torturein yung mga kriminal. Kung ako tatanungin. Pro ako sa torture. Yes, magiging inhumane siya. And bawal siya actually. Yung iniisip ko na torture, bawal siya. Hindi siya pwede sa kahit siya, against sa human rights. Mas matindi siya sa death penalty, feeling ko. Kasi ang death penalty kasi parang mabilis ang deads ka na. Pero ang torture kasi hanggat buhay ka, hindi ka titigilan nun eh. Tapos tatanggalin yung fingernails mo. Tapos ang gagawin sa'yo, alam mo yun, babalatan yung skin mo. Ay, mga ganong mga torture na sa inisip ko. Yung parang, tapos gagamutin sila. Pero bawal yun, alam ko eh. Kasi, sino ba to? Si Saint, Sino? Si Pedro Calungsod. Ano ba? Pero, yun yung ginawa sa kanya. Yung tinurture dati sa panahon ng Pero, long time ago na yun. Inhumane kasi yun, pero feeling ko yun yung nararapat sa mga criminal kasi mas deserve nila yun kaysa mamatay sila ng diretso kasi parang binibigyan mo sila ng mercy kapag papatay mo sila agad. Kung ako lang naman tatanungin, kailangan pagdusahan nila yun, katulad nung ginawa nila sa mga biktima nila ng habang buhay to the point na parang gusto nila mamatay na lang kaysa ma-torture pa. Pero yun nga, ayoko na ikaw yung makukuha ng buhay ng isang tao na I'm good, hindi against ako death penalty. Pero I value the ideas na meron. Yun yung kinukuha ko. Pero I disagree sa ibang mga ideas na hindi ko trip, hindi ko gusto. Yes, medyo masama yung iniisip ko, medyo siya, well, what can I say? Yun talaga yun eh. Pero mas it is better me personally lang naman. It's better kaysa yung death penalty. Ayoko din ng patay-patay ganyan. Naman, parang ang bilis naman nun. Parang yun lang yun. Parang hindi naman nila deserve mamatay. Hindi talaga nila deserve mamatay kasi ang Diyos lang dapat kumukuha ng buhay natin. Wala nang iba. Naniniwala ka ba na talagang inutos si Duterte na patayin yung mga addict na yon? Katulad ng sinasabi nila. Don't get me wrong, lahat ng mga politicians na yan, wala akong binoto. Yung panahon ng election, wala akong binoto. Literally and genuinely, bumoboto ako pero blanco. Wala akong binobotong presidente, wala akong binobotong senator, o wala talaga literally and genuinely. Wala. Kasi they have good ideas. Pero hindi ako agree sa lahat ng idea na meron sila. I agree sa ilang mga idea nila, sa mga gusto nilang ganyan, pero hindi ako agree na sa isang tao, 100% itong tao na to, lahat ng idea niya, agree ako kaya iboboto ko siya. Hindi ako ganun. Pagka mayroon ako disagree sa isang idea na hindi ako agree sa idea mo, hindi kita iboboto. Ganun lang naman ako. Pero yun nga, ang sinasabi ko lang is, naniniwala ka ba kung ang tawag dito? Talaga bang may inutos siyang pagpatay din sa mga addict? Sabi nila, parang may nang-report na para 30,000 daw pero hindi naman totoo yun. Talagang 43 na tao lang naman. Naniniwala ko sa 43 na tao na talagang pinapatay talaga siya directly ni Duterte? Ayun yung sinasabi ngayon sa ICC ngayon yung pinag-uusapan na galing sa mga 20 persons, mga gano'n, and another mga ganong person na may naman count, may number of talaga kung ano yung mga taong mga pinapatay ng Duterte. Honestly, nung from the start kasi, beginning, sinabi na kasi na Duterte yun na yes, he ordered to kill yung mga criminals from mismo na talaga galing. Papatayin ko yung mga kriminal na yun. So, hindi mo masisisi yung mga taong kasabing na talagang inutos ni Duterte yun na patayin kriminal or kung sino mang involved sa mga ganong incident. Kasi isa sa mga basihan nila is yung sinabi ni Duterte na example, yung pulis na pumatay ng isang addict. Kapag tinanong natin yung pulis na pumatay ng isang addict, tapos sino nag-utos sa'yo niyan? Sasabihin niya ba yung presidente? Hindi, syempre niya pa.
Nire-relay lang naman sa kanila pababa yan. Pababa So, ibig hanggang sa sabihin pababa. yung 43 na namatay, for sure, sabihin na natin may 43 na police na pumatay niyan. Yung 43 na police na pumatay doon sa mga addict na yan, sabihin natin ganon, hindi natin alam, bale, 1:1, sabihin natin ganyan, di ba? Ibig sabihin ba niyan yung head ng mga police, sila yung nag-order na patayin yung mga addict na yon. And yung head ng Possible. mga police na yon, ang nag-utos sa kanila directly si Duterte. Bakit yung 43 na yun dapat mamatay? Bakit yung ibang mga addict hindi pinatay? Bakit yung 43 lang na yun? Kasi alam mo, meron kasi tinatawag silang watchlist dati. Mhm. Ang may mga watchlist sila sa isang location kung sino talaga yung criminal. Example, in terms of drugs. Ito watchlist na to, positive to na talaga nagtutulak ng droga. Positive na gumagamit. So, parang alam na nila na regularly ginagawang tao to. Kahit makulong to, napapiyansahan. Pa yung ginagawa. So, yung kinukonsider nila na nasa watchlist nila, matik na yun yung inaano nila. Kinukonsider nila na, okay, killing spree. Shoot to kill na. Parang ganun. Shoot to kill. Pero may tinatawag din tayo na defensive something, di ba? Sa batas, parang kapag yung unang kriminal ang humugot ng barel at parang nagpaputok or parang nag-intention na ikaw, syempre, ang gagawin ng police, poprotektahan lang din yung sarili niya. Oo, yun. Yun yung sinasabi ng mga ibang pulis ngayon. Kaya nga, nauso din yung tanim bala, tanim na baril sa crime scene, which is, hindi ko alam kung nakita mo to sa social media, na may nahuling dalawang suspected na drug addicts or kung ano mang regarding drugs. Yung isa is namatay na, nangingisay-ngisay. Yung isa is nag-play dead. So ngayon, merong nakakuha ng picture na parang yung isa pala is nag-play dead lang. Kaso yung play dead na yun, bumangon. May tama siya ng bell, pero bumangon siya. Medyo tama Kaya sakto siya. nandun yung mga journalist din. So sila, siyempre, di naman yan, usually yung mga journalist, din yan, yung anti-government din yan. Pinicture nila, kasi umupo, pinicture nila. Yan, di ba yung police? Ang sinabi ng mga police daw is, lumayo kayo dyan. Meron niyang baril, makabalilin kayo. Ganun yung term. So ngayon, pero yung criminal na yun, sumisigaw, tulong. So ngayon, alam ko, inarrest yun ata. Na-arrest yun pero parang namatay din. Kasi parang sinasabi ata lumaban or gano'n. Pero, ang sinasabi nila is from the start is merong baril. Pero ang totoo, ang naglagay ng baril na yun dun sa crime scene na yun is police din. So it means Unfair parang yun. papalabasin nila na kaya nila ginawa yun, binaril yun is due to defense, defense. Kumbaga nila, may term dun nila. Right to defend naman yun. Kasi life yan life threatening na. Kasi merang baril, pupatok sa'yo, unahan mo na. At least in terms of batas, alam nila na nag-ano ka lang talaga. Dinipensa mo na yung sarili mo. Diba? So, doon uso yun yung mga tanim baril, baging mga ganun. Tanim baril, lalagyan nila yung gamit mo ng meron palang drugs or iba naman, may lalagyan na gamit mo, may baril, kaya nga baril talaga doon. Mga tipong ganyan. Pero, kapag may mga ganun nangyari, ay talagang talaga yon, medyo foul yon. Medyo foul talaga, hindi tama yung mga ganun bagay. At, alam mo ba, sa panahon ni Duterte lang naman na-spit din pati sa mga maleta sa airport dati. Kasi yung nauso ngayon, mga talimbala. Oo, dapat hindi ganun. Dito, yung 43 na kaso na meron sa kanya na namatay o ganyan, dapat isa-isayin yun, i-check kung may involvement si Duterte. Kung wala, dapat siyang pakawalan. Hindi tama yun. Pero kung may involvement siya doon, di dapat ibigay sa kanya yung nararapat na punishment. However, hindi ako agree na nasa Netherlands siya. Kasi technically, kapag ka sa international chuchu ka, ano nga ba international law na international, ano yun? Ha? Ano yung international na kumuha sa kanya? International something? Basta international chuchu. Pag nasa international chuchu ka na kasi, International Crime Court. kung ano man yun. So, kung nasa international Criminal Court. Okay, sige. Kung ano man yun. Kung nasa international chuchu ka kasi, dapat, ang alam ko,
ito yung panahon na parang usually kapag may nangyaring genocide, mass murder, at talagang nangyari na sobrang hindi na kaya ng bansa. Kung in short, ginagamit lang or at least nangingi lang ng tulong ang maliliit na bansa sa international chuchu kapag nasa mga sitwasyon na hindi na kaya ng bansa na protektahan yung sarili nila. In short, last resort yon. Last resort. Literally and generally, last resort. Ibig sabihin, kailangan magkaroon muna ng something na pagpupulong or parang panghuhusga o trial dito sa Pilipinas. Kung ako lang tatanungin, para bago siya pumunta sa pinakataas-taasan. Hindi siya ginagamit na kahit sino lang. Hindi siya dapat na kahit sino lang na, gusto ko to dito na tayo sa international court. Kung ako lang masusunod ako gusto ko rin sa international court na tayo yung mga tao nang namatay diyan, 'di ba? Alam mo 'yon? Yung may mga kriminal. Sana ako din kung gano'n pala kadali, 'di ba? Pero ang inisip ko kasi nagkaroon ba ng trial si Duterte dito sa Pilipinas kahit isa, dalawa, tatlo? Wala akong idea. Hindi ko alam. Kasi wala akong alam sa Pilipinas law, sa batas sa bansa at saka ano nangyari sa Pilipinas na wala akong alam. Pero as far as I know, wala akong nababalita na ganun. Una, bakit bigla siyang kinuha? Tapos doon, international court agad yung uhusga. Pwede naman sa Pilipinas muna. Tsaka plus, talaga mass murder talaga yung mga usually ganun yung nilalagay doon Yung talaga genocide, mass murder. Alam ko yung pinaka last resort yan Pero bakit parang mayroon ata sa loob na connection yung mga higher up sa Pilipinas tsaka sa international court law. Court na parang pinalado. Parang siyang pinlano na parang gusto na maalis. Tapos to nakakatuwa itong mga ibang mga senador na parang ginagamit yung pagka-aresto kay Duterte para makuha yung simpatya ng tao na human rights kuno, ganyan. Akala mo naman may mga ginawa namang tama, mga makasalanan din naman sila. Tapos gamit talaga nila yung sitwasyon ngayon para bumango yung pangalan nila at makakuha ng simpatya ng tao. Makikita mo yung logo nila nandoon, makikita mo na iboto mo sa ganito, iboto yung partida na ganito. Sabi ko, mga hipokrita ang putik. Ano to? Hindi ko alam kung sa Pilipinas gamit kung may pagkakataon gagamitin ka talaga nila lintik na mga politiko. Hindi ko alam kung sino yung bubuto pa sa kanila. Alam mo yun, nakulong na nga sila. Alam mo yun, tapos may mga senador pa tsaka kung sino-sino mga nasa politics ng Pilipinas na parang alam mo na may ginawa silang kasalanan. Alam na ng tao na may ginawa silang kasalanan. Pero parang nakalimutan na lahat. Parang nangyari, itinuon nila lahat yung attention do kay Duterte. Parang siya na yung pinakamasama sa lahat ng ganito ganyan. Para mag-isip-isip ko lang naman, hindi siya patas. Naintindihan ko, may ginawa masama si Duterte, for sure, 100%. Wala ko sinasabing wala siyang ginawa masama. 100% may ginawa siyang masama. Pero dapat, huhusgahan siya sa tamang paraan, sa tamang proseso. Pero yung proseso na ginawa sa kanya, hindi At, nung napanood ko kasi yung sa kanina umaga, nung pagising ko. Tinry ko siyang panoorin, yung pre-trial. Pre-trial kasi yun. Hindi siya yung pinaka-trial pa. Alam ko pinaka-trial September pa, October. Nakalimutan ko na kung kailan. Pero pre-trial, ibig sabihin, andun lang sila para makilala lahat ng mga tao. Ano yung do's and don'ts, ano yung gagawin, at ano yung pwedeng mangyari, at ano yung dapat nating pag-usapan sa ganitong trial. Yun lang yung agenda. Ngayon, sa agenda na kasi yun, binrot up kasi nung lawyer ni Duterte sa judges na hindi tama daw yung sa kanya, pagkuha, ganito, yung pagkuha sa kanya, pag-aresto, ganyan, parang hindi dumaan sa tamang proseso. Sinabi ng judge na dapat natin pag-usapan yan sa mismong trial. Itong pre-trial, lang to na trial, hindi dapat pag-usapan yung mga bagay-bagay. Dapat hindi tayo umalis sa agenda. Yun lang yung sinasabi nung judge, which is logically correct. Sa pre-trial, wala ka dapat sasabihin na kung ano-ano. Pwede ka magsabi ng kung ano-ano, pero hindi yan mahuhusga ng judge. Kasi sa trial mismo dapat yan i-brought up. I get naman na yung lawyer ni Duterte parang gusto niya na i-brought up yung mga bagay-bagay agad kasi nga hindi tama yung ginawa sa kanya. I get naman, which is I agree, hindi naman kasi talaga tama. At parang hindi. Yeah, sinasabi ng iba
lalo ng presidente natin ngayon, si Marcos, na parang dumaan daw sa due process kasi ang nangialam lang daw niyan yung mismong international court daw, international chuchu na daw. Isip ko naman, hindi naman yan papasok dito sa Pilipinas kung wala naman yung ano, di ba? Alam mo yun? Wala niyang permiso. Presidente ka naman, hindi mo alam may pumapasok sa'yo na ibang tao. Alam mo yun? Diba, naman sa bahay ka. Tapos doon, kukunin, for example, sa bahay mo lang din naman. Tapos kasama mo yung mga nanay, tatay mo. Yung tatay mo kukunin ng kapitbahay mo nang walang permiso. Papayag ka ba? Alam mo yun? Yung parang may trespass doon ng kapitbahay mo. Hindi naman kapitbahay, siguro doon sa ibang bansa, sa ibang lugar. Kukunin yung yung tatay mo nang walang dahilan. Papayag ka ba? No. Imposible yun. For sure, may kasabwat yan at yung presidente ng Pilipinas kasama yan sa mga kumuha, sa mga nagplano para kunin si Digong, si Duterte, at meron silang political agenda. Hindi to dahil sa human rights. Ang plano nila, 100%, hindi sa human rights. Ang agenda nila, ang intention nila is para mawala yung mga kalaban nila. Ginamit lang nila yung ICC. Kasi kung maganda ang intention nila at maayos ang intention nila, dapat sa atin muna nagkaroon ng trial. Kung maganda at gusto nilang ayusin kung ano yung nangyayari sa Pilipinas, dapat atin muna. Ikaw nga pagka may nagreklamo ka sa pag ako mismo pag ako nagreklamo ako sa isang kapitbahay ko, may gagalit ako or parang ninakaw niya, pinatay niya, ganito, ganyan, saan ba unang pupunta agad? Sa barangay, di ba? Hindi naman nakagad yan sa pinaka-korte, Supreme Court, parang ganyan. Parang gusto mong sabihin, International Crime Court ba kagad kapag may nakita kang patay or parang pinatay na kapitbahay mo yung isang kapitbahay mo? No. Diba? Sa barangay ka muna. Tapos dun magkaroon ng due process. Tapos sa korte na dadaan. Ganito, ganyan. Diba? May pulis ka muna. Ganun, diba? Sa kanya, hindi iba eh. Bilis eh. Iba yung connection nila eh. Grabe. Zoom. Lupit eh. Ano yan? May mga agenda, may intention yan. Ang lang doon, hindi lang siya fair. Hindi ko sinasabi na tama si Duterte. Sinasabi ko mali si Duterte na inutos niya yung pagpatay. Hindi ako agree sa pagpatay 100%. Ang gusto ko lang is magkaroon ng tamang proseso. Husgahan siya sa tamang proseso. Bigyan siya ng punishment sa tamang proseso. Hindi yung punishment na hindi niya deserve. Alam mo yun? Hindi tama yung ginawa ni Duterte na pag-utos na patayin yung gano'n. Hindi talaga tama yun. Anything na utos mo na parang patayin si ganito, ganyan-ganyan, hindi magiging tama yun kasi pagpatay yun eh. Never magiging tama ang pagpatay. Marami nagsasabi na parang hindi kasi marami naman nagawa siya nung ganito, ganyan eh. Parang naging maayos naman ang Pilipinas. Ganyan. I agree. I feel na mas naging maayos ang Pilipinas kaysa yung panahon ngayon ni Marcos. I agree. Ang problema nun, hindi naman porket na naging maayos na yung meron siya magandang nangyari o magandang ginawa sa Pilipinas matataklo ba na yung ginawa niyang mali? Alam mo yun? Yung parang, hindi porket may ginawa ka na na tama, na sobra-sobra, is makakalimutan na ng tao yung mga maling ginawa mo. Maraming tao sa Pilipinas, ilan ba tao? 100 million na tao sa Pilipinas. Imposible makalimutan na lahat ng tao na yung mga maling ginawa mo. Natatanda mo yung sinabi ko sa'yo na you build 100 bridges but you build 100 bridges or 1,000 bridges but you suck one dick. You are not a bridge builder, you are a dick sucker. Diba? You build a 1,000 or 100 bridges, you suck one dick. You are not a bridge builder, you are a dick sucker. Kahit anong gawin mong kaganda sa buong buhay mo, kung may isa kang mali na magagawa at makikita ng tao yun ang maalala ng tao sa'yo. Hindi ko sinasabi na mali si Duterte. May mga tama siyang ginawa, pero may mali rin siyang ginawa. At hindi makakalimutan ng tao yun. Imposible yun. 100 million ba naman yung tao, di ba? At may kukontra ka dito. Hindi mo mapipilis lahat ng tao. Imposible yun. So, yeah. Ang pwede lang gawin is, husgaan siya sa tamang proseso.
Hindi, nasabi mo naman na yung regarding nga sa part ng kay Duterte, tapos yung sa mga, ayun nga, ginagawa natin na kung paano yung example na, hindi naman kasi tayo talagang magbe-base lang kung ano talaga yung ginagawa natin. Kasi nga sa minsan, kumbaga hindi tayo, hindi natin pwede sabihin na ito tama ginagawa ng tao. Yung iba na, or hindi naman natin pwede sabihin na ito puro mali ginagawa nito. Kasi, every, person sa tingin niya, ito, is tama itong ginagawa na kaya ini-implement niya ito. Pero, example, may mali naman siya nagawa. Ayun yung sabi mo na sa religious and sa sakdika. Kahit madami kang ginagawa pero in terms of other people, in terms of the many people na ito yung mali, ayun, talaga may emphasize nila sa'yo. So, siguro in additional kasi siguro in democratic country like in Philippines, so dami ng tao na sabihin sa'yo na ganito, yun yung mangingibabaw diba? Mangingibabaw. Kung sabihin natin sa dami na tao nagsasabi na sila, anti-Duterte sila. Mostly, ang thinking ng tao, people ng mga Pilipino, ay si Duterte, yan, ganito yan, masama yan, yung ginagawa. So sa dami ng tao, sabihin natin sa Facebook na to, may ginawa siyang mali. May nakita mo dyan sa lalabas lang naman yan emoticon, heart, sad face, angry, mga ganyan. May kita mo agad ilan yung nag-angry, ilan yung yung heart, di mo na papapansin niya kung nag-heart 10 out of 300. Di mo na mapapansin yan, kasi nga, doon sila naka-base kung ano yung, sorry sa term, parang packing scenario na yun, ganyan. So, it depends, parang lang yan, majority wins. Kapag ito, makita mo is puro negative comments, negative reaction. Ang thinking ng mga Pilipino, uy, dito tayo kasi yan, sa mga palaginawa niya. Pero, yung tipong mga nakakilala or yung totoo nakakita na, yung situation na yun, doon mo malalaman kung, hindi, ito yung yan Kaya parang video lang yan na pinat lang yung parang pinaka-bottom, parang pinaka-headline. Pero yung before that happened, alam ba nila? Di ba? Or ano ba yung mga included na naka-apekto ba't naging ganun? Hindi alam kasi ang ibibilog lang nila doon. Walang may alam. Diba? Ang ibibilog lang nila doon yung parang pinaka-highlight. Oh no. Oo. Yun lang naman. Parang, pero ikaw, ano ba yung sa tingin mo na pwedeng gawin ng mga pro-Duterte? Sa tingin mo? Anong pwedeng gawin ng mga pro-Duterte para... Kasi parang gusto ata nila pauwi ng bansa si Duterte. So, Oo, yun lang yung sabi. Kasi di naman nila, may mga sabi, gusto nila pauwiin kasi di naman nila alam po talaga bang inaano si Duterte doon. Parang, natawa ko dun sa ba na maayos ba, or baka nag-ahayahay lang. Natawa ko dun sa sinabi ng lawyer ni Duterte. Sabi niya, hindi daw capable, aware, mo yun, may mga sakit daw si Duterte and all. Pero tas sinupalpal siya nung judge. Sabi ng judge, pina-check up namin yan pinana sa doktor. Mentally aware naman siya, okay naman siya. So proceed tayo. Which is siguro due to old age kaya siguro ganun, pero physically fit naman siguro si Duterte, which is I don't see any problem doon. Pero gumagawa ng paraan yung pro Duterte or tsaka yung siguro syempre kampo ni Duterte na makauwi sila, gumagawa sila ibang dahilan. And I understand na yung dahilan nila is health issue. Kaso hindi mo ba rin health issue kasi pinadoktor siya, all goods naman yung test. So ano ba sa tingin mo na pwedeng gawin pa nila para makabalik ng bansa si Duterte at hindi na siya litisi sa ICC? Kasi ako personally, hindi tama yun na nasa ICC siya. Dapat dito muna sa Pilipinas nilitis yan. Hindi yun last resort Usually, kapag ilalagay mo na yung isang isang problem sa ICC, ibig sabihin wala na magagawa Pilipinas. Meron pa pwede pa tayo mag-trial sa kanya. Bigyan ng tamang batas yan dito sa Pilipinas, bakit di gawin? Dahil ba natatakot sila na baka manalo siya? Di mapapatunayan naman ng batas yun Tanda mo kasi may mga tao na parang kapag ka nakita ng mga tao na hindi fair yung ginawa na trial, mag-iingay naman yan Nasa democratic country tayo Kung anong voice ng tao, yun yung masusunod. So doon pala magkakaroon ka ng hint. Ano bang pwedeng gawin ng mga Pilipino kung gusto nila talaga bumalik si Digong sa ICC? May isa akong naiisip. May naisip ka ba? Hello! Lolo yan. Ay, Jar Jar pala.
Jar Jar. Mas, alam mo, mas better na nandito siya. Kasi doon nga nahihirapan na sila sumagot sa mga tao eh. Sa mga nag-process ng ano niya eh. Mas maganda kasi dito muna siya. Kaya bago mo siya dalhin doon, i-filter niyo muna dito. Ayusin niyo muna dito. Kapag yung- dito talaga kasi iniisip nila baka di kaya dito kasi malakas si Duterte dito. Hindi naman. Kailangan dumaan tayo talaga sa process. Kapag hindi maganda ang process, di maayos ang process, magiging naman ang tao eh. Hindi naman papayag ang tao na di ba? Malalaman naman yan eh. Nasa democratic country tayo. Plus, sabihin ko na lang din, ang naisip ko lang na isang paraan dyan, kung gusto nyo, people power na lang kayo. Kasi, nasa democratic country kayo, yun yung pinaka-hinton eh. Ano ba ang pinaka-rule of law pag democratic country? People's voice is the main priority kapag democratic country. Kaya nga, may voting system tayo. Kung gusto mo na hindi manalo ang isang politician sa isang posisyon, then wag mo silang iboto. And you should at least influence others that you want na alam mo yun, ikaw, kung gusto mo influence yung mga taong gusto mong influence para lang hindi boto yung isang politician na yun, then you do your best para at least hindi manalo yung isang kandidato na ayaw mong manalo. At kung gusto mo nang manalo yung isang kandidato, then you do your best to push yung isang kandidato. It's up to you naman yun on how you influence others naman eh. And it's up to the person who will be influenced kung gusto ba nila ma-influensyahan. And then doon papasok ang people power. Kung gusto ng tao na ibalik si Duterte sa Pilipinas, magpi-people power yan. Kasi mas papakinggan, according sa batas, ma-overrule niya lahat yan as long as yung people gusto nila. Paano yon? Majority dapat nung nasa Pilipinas mag-agree na dapat, alam mo yon, ibalik si Duterte sa Pilipinas. Ganun lang naman yan eh. Yun ang problem lang nun, may influence mo lahat halos sa Pilipinas na umagree sa'yo na, alam mo yon, ibalik si Duterte sa Pilipinas. Maano ba sila? Ma-influence mo din ba sila na mag-people power? No freaking way, dude. May mga life tayo, may mga trabaho tayo na dapat mas priority natin kaysa si Duterte. May ilan dyan na parang naghihirap na, ba't ko pa kailangan priority yan? Yan nga, may pera naman. May mga ganun tao nag-iisip, for sure, 100%. Meron dyan mga pulube na parang hindi nila alam ano gagawin nila. Bakit pa ako sasali sa ganyan sa gulo na yan? May mga ganun tao. Pero it's up to you. It's up to the person who want to push naman yung mga ganyan. Hindi naman nasa atin yan eh. In order to overrule yung isang law, isang batas, is me personally, lalo kapag ka nasa international law na, yun nga, yung boses ng tao yung usually na dapat pakinggan. At kasi nasa democratic country tayo, hindi tayo katulad ng ibang bansa na namumuno yung prime minister. Yung iba pag prime minister na yung masusunod eh. Or yung king and queen yung nasusunod, monarchy, mga ganun ba? Nasa democratic tayo. Ibig sabihin, kung ano yung sinasabi ng tao, yun ang susundin ng bansa. So, kung sakali marinig ng ICC na, uy, gusto ng mga Pinoy iuwi ka sa bansa nila, iuwi yan si Digong. Hindi mag-ano yan. Hindi nila itutuloy yan. For sure, 100%. Magreklamo. Ano ba yun? Kung majority ng people sa Pinas magreklamo sabay-sabay at reklamuhan sa ICC and all, ibabalik nila yan. Kaso, how to do that is super hard. Super duper hard. Tama ba ako? Mali. Kasi international law na ibig sabihin na sa last resort ka na ng korte. Ang problem kasi hindi dapat siya nandoon. Dapat na dito sa Pinas. Loko-loko yung mga politiko na nagkuntsaba para lang ipasok siya doon eh. Mga tangengot ang putek. Oh. Hindi tangengot. Actually, magagaling sila. I respect the hustle na ginamit nila yung connection nila doon para lang ipasok siya doon, no? I respect na yung yung strategy nila. Pero it is kinda lame. Pag nalaman natin kung sino-sino yung mga politicians na nagkuntsaba yan, huwag nyo nang iboto yan. Ibig sabihin, tatry do rin kaya kahabang buhay, dude. Hindi ka nila hindi ka nila papanigan yan hanggat sa benefit nila, gagawin nila lahat para magkaroon sila ng benefit dyan. Yung mga ganyan tao, hindi dapat binoboto eh.
Kaya nga, ay nako. Kung lang naman sa mga tao kung boboto na lang kayo, just vote kung sino yung vote wisely talaga. Kung sino yung feeling nyo, yung ideas niya, okay kayo doon. Ako kasi, pagka nakita ko, for example, may boto na yung politician, ganyan. Okay yung idea na ganito, pero hindi ako okay din sa ganitong idea. Hindi ko na iboboto yun. Kasi for sure, baka i-push yung idea na hindi ko gusto eh. Bakit ko pa iboboto yun? Diba, alam mo yun? Kaya hindi talaga ako mas naniniwala ko sa idea ng tao. I-accept ko yung idea niya, pak. Pero yung mga disagree ako, hindi ko i-accept. Any questions? Anything you want? Yung regarding Duterte's ngayon. Duterte's topic. Di actually, kasi grabe kasi yung kanina umaga. Ang dami ko nakikita. Tapos sabi ko, ano ba nangyayari? Wala talaga kasi akong kaalaman sa Pinas. Wala akong alam. Ang alam ko lang sa ibang bansa yung mga nangyari ko. Ano nangyari kay Trump, ganito, ganyan. Kaila Elon Musk. Alam mo yun? Kaila J.D. Vance. Mga nangyari sa kanila. Pero wala akong alam sa nangyari sa Pinas. Literally. Kaya nung nakita ko, ano ba ito? Ang dami. Tapos, pinanood ko na. Pinanood ko na ko rin pre-trial na sinasabi nila. Nung pinanood, ito pala. Okay. And then, tinignan ko yung mga boses ng iba. Yung mga nagpo-post sa Twitter, ganyan. Kasi Twitter lang naman yung social media ko eh. Yun. Tapos nun parang, okay. Tapos na-realize ko parang medyo unfair ata. Ang alam ko kasi, ang international criminal law dapat last resort yan eh. Parang unfair ata na pagdukot sa kanya. Hindi ata tama. Hindi tama. Sasabihin ni Marcos parang, hindi ko alam kung sinabi niya na to for sure sasabihin niya na parang, hindi tama yan kasi international criminal law kumuha eh. Alam ba talaga niya yung batas dude? Alam ba talaga niya yung batas? Hindi ko alam kung alam niya presidente siya. Last resort ang international criminal law. Criminal court. Last resort yun. At sobrang ganun ka-criminal si Duterte ngayon para kunin siya ng ganun basta-basta. Hindi ko alam kung paano siya kinuha. Literally, hindi ko napanood yun. Hindi ko rin nakita kung paano siya kinuha. Wala na akong nakita kung paano, alam mo, yung mismong pagkuha sa kanya. Pero, alam ko kasi talaga dapat may trial ka muna dito sa Pilipinas eh. Mayroon ka dapat na ginawa dito sa Pilipinas, sa inside mo na bago pumunta doon sa pinaka resort yan. Last resort talaga yan. Please correct me if I'm wrong. Feeling ko mali ako. Pero yun ang pagkakaintindi ko. Hindi dapat si Duterte nandoon. Kasi, ngayon, wala naman siya pinagpapatay. Siguro dati meron. Dati meron. Kasi, sabi nyo nga na ganyan-ganyan. However, dapat ba, nung mga panahon na yon, o mga panahon ngayon pala, hindi ba natin kayang gumawa ng trial para kay Duterte? Imposible, dude! Kayang-kaya natin yan, uy! Kayang-kaya natin maggawa ng trial para lang kay Duterte at tingnan kung tama ba yung ginawa niya o hindi. Kung mali man yung trial na mangyari sa Pilipinas, in tao ang husga, hindi kayo. Nasa democratic country tayo. Hindi ang presidente ng Pilipinas, senators at ibang mga nasa Congress ang may power sa bansa. Ang may power sa bansa, ang mga tao mismo. Yung mga nandiyan, binabayaran niya ng taxes. Kaya kung ano man yung gusto ng tao, majority ng tao na magbe-benefit, yun dapat yung masusunod. Hindi dapat yung gusto ng mga nasa nauupo. And yung mga Pinoy naman kasi, karamihan kasi ng Pinoy, aminin natin, di ba? Karamihan ng Pinoy, sabihin ko na, patanga-tanga talaga. At isa ako doon, na parang may mga tao na madaling ma-influensyan sa mga politicians dahil sa mga magagandang sinasabi. Ay, okay yan si ganito. Kasi ito yung mga naggawa ni ganito. Pak. Yung pala, meron palang bad intention. Gusto palang kumita sa gobyerno, kunin yung taxes mo. Meron ka bang gustong pag-usapan, Jer? Naisip ko ako meron pa. Meron ba? Kamusta buhay-buhay? Ay, naman buhay-buhay. Ay, walang kasi problema. kasi ako, dalawa iniisip ko. May kausap ako na nag-chat sa akin, nangihingi siya ng parang tulong, idea, advice din. Ngayon, nag-uusap tayo. Okay. Okay. Sabi mo lang ngayon, i-blurt out mo lang yung pangalan. Baka makatulong tayo. Tawag dito.
Hindi, ano muna. At sige, yung tinanong ko sa ako, kamusta ko buhay. Ngayon, medyo hindi. Kasi alam mo naman tayo daanan ko ngayon. At saka, shit, parang, from the first quarter of the year, medyo nahirapan ako, parang ganun. Which, hindi naman ako ganito nung last year. Mhm. Nung nahirapan ako sa work last year. Pero okay ako eh. Chill pa din. Kaya nga willing ako mag-overtime eh, di ba? Pero ngayon, so, shit, ba't ganun? Start ng this first quarter ng year, parang medyo nahirap ako. Parang ganun. Mahirap ba ang work o mahirap ang personal life? Personal life, honestly. Work, okay lang eh. Wala pang tayo ginagawa. Kami ginagawa eh. So, Sige, wala problema. Ikaw, mag-outro na. Jerwin, outro ka na. At yan na po! sige. Nag-isip ka ba? Wait lang ah. Sige, go. Reply mo muna yan. Hindi. Ito, out ako dito. Ano nga out? Ano yan? Ano yan? Iniwan na niya ako. Nag-out na talaga siya. At yan na po ang ating Walang takapi. game. Sige. Okay, outro. Okay. Ngayon siguro yung outro ko na lang for this podcast session sa araw na to isa. Regarding sa since nag-start tayo regarding sa financial, yung kay Yobab na nagiging isa sa mga part ng Inspiration. kanyang challenge din sa life. So, it will, binigyan lang natin ng mga scenario, mga nangyayari talaga, and recommendation, ano ba dapat. Hindi naman dapat na talagang yun ang gawin. Kumbaga lang, it's up sa inyo lahat guys, sa mga nakikinig. Kumbaga lang yun, for us, na bigyan lang namin kayo ng guide, na which is sana may nakuha kayong lesson na or makatulong sa inyo para lang siguro makadagdag motivational ayun sa pag-iisip ko sa pagpa-plan ahead in terms na dumating tayo sa scenario or sa mga challenges na ganun. Yeah. And then in terms naman ng siguro may mga additional tayong topics like Duterte administration na nangyayari sa kanya ngayon. So, it's better to na we don't side lang sa isang side. O siguro we need to just study first muna yung history. Ano ba talaga yung pinaka full picture ng this scene, parang gano'n. So, kailangan natin malaman dati. So, and hindi tayo pwede maging bias na dahil dito sa nangyayari ito already. So, tingnan natin yung buo. Para kailangan natin malaman muna lahat. So, ganun. Maging fair tayo. Hindi na para sa sarili natin, para sa lahat ng tao. Kasi every person have different na encounter sa life. Siguro yung Duterte administration is malaki impact sa kanila. It's either good or bad. So, it's up to everybody talaga, everyone, kung paano nila yan. Papakita or sasabi kung ano yung nasa loob nila. So, and then yung sa mga yan. Sa mga sa atin, sa life natin, yung example is sa mga ginagawa natin. Example yung sinabi ni Bobby na sa good or bad, usually nangangibabaw pag sa mga tao talaga is yung mga mistakes natin or bad. Don't na lang. Siguro, huwag na lang natin siguro siya i-sink in masyado sa atin yung bad na yun or kung anong reaction ng tao. Siguro, gawin na lang natin stepping stone yung mistake natin. Para in terms of pag gumawa tayo ng another road, at isa lang natin yung lesson learned, diba? Mas magiging natin siya siguro tool. Yung mga example ito, kailanganin natin siya sa mga susunod para at least sa mga ginagawa natin sa future, alam na natin yung mga hindi good para sa atin. So, ayun lang. So, ikaw
Bobby, ano yung magiging outro mo for sakaling additional word? Ang haba na sinabi mo, sabihin ko lang sign off, bye-bye. Ngayon mo ba? Bye-bye. See you, Bob. Hindi, Una na. Pero siguro finalize ko lang. Siguro nag-finalize lang ako Yeah, na summarize. ano Oh, natin, yeah. natin. Good yan. Ah. Sige. Ayun lang naman. Maraming salamat sa panonood and thank you so much and have a nice day. Bye-bye. Signing off. Bye. Time up.